Mga mahal na kapatid, ating simulan ang ating pag-aaral sa pagbasa ng dalawang talata na ating tinalakay sa leksyon sa nakaraan nating pagsamba. Ang isa ay ang nakasulat dito sa unang Korinto sa 2:13. Ang pahayag ay ganito na ang mga bagay na ito ay ating sinasalita hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuro ng Espiritu, na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Yan ang isang paraan na marapat gawin sa pagbibigay ng pagpapakahulugan, interpretasyon sa mga kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ibinawangis ang mga bagay sa Espiritu ng ayon sa Espiritu. At pahayag din ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang sulat sa Kapitulo 1, ang talata naman ay 20 hanggang 21, ganito ang nakasaad. Na maalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbubuhat sa sariling pagpapaliwanag sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Batay sa pahayag na yan ng apostol na si Pedro, ang hula o paunang pahayag ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay kailanman hindi nagmula sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Pagka po hindi sinunod ng sino man ang pamamaraang ito sa pagbibigay ng pakahulugan ng mga kalooban ng Diyos, ay mahuhulog siya sa isang napakalaking pagkakamali at magsasapanganib sa kanyang kaluluwa pagdating po ng araw ng paghukom. Kaya sa ating pagtalakay sa pagkakataong ito ay kukuha tayo ng mga halimbawa ng nakasulat sa Biblia pero binigyan ng sariling interpretasyon, maling pagpapakahulugan, at tukuyin na natin lalo na ng mga nanggipit sa atin. Ang unang talata na ating babasahin ay nakasulat sa Mateo 18 at talatang 18. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang ating binasa ay pahayag po ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, lahat ng inyong talian sa lupa, tatalian sa langit. Lahat ng inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Sa Ingles ay ginamit ang salitang whatever. Ngayon, mga kapatid, yung mga nanggipit sa atin ay binigyan ito ng pagpapakahulugan na anuman ang gawin nila, anuman ang desisyon na gawin nila ay approve yun ng Diyos. Pagtitibayin yun ng Diyos. Anumang talian nila, anumang kalagan nila, aprobado ng Diyos yun.
Mga kapatid, yayamang ang Panginoong Hesukristo ang gumamit ng salitang anuman o lahat o whatever ay alamin natin na sang-ayon kaya ang ating Panginoong Hesukristo sa iniisip ng mga nanggipit sa atin, yung paniniwala nila na anumang kanilang ipasya ay aprobado ng Diyos. Basahin natin ang Juan 14, ang talata po ay 13. Ganito ang inyong mapapakinggan. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sana. Muli po, mga kapatid, nais naming ipapansin sa inyo ang pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya ulit, ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sana. Sa Ingles, isinalin niyan whatever. Whatever you ask in my name, that I will do. Ang kasunod nating tanong, ibig bang sabihin ng Panginoon dun sa salitang anuman, lahat, whatever, ibig ba niyang sabihin walang exception doon? Literal na anuman ang hingin sa kanya ay gagawin niya, ipagkakaloob niya. Kaya, marapat nating basahin, mga kapatid, ang nakasulat sa Santiago 4, ang talata ay 3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nanghihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Maliwanag po sa Santiago 4:3 na ang sabi dun humihingi kayo pero hindi ninyo tinatanggap. Bakit? Sapagkat ang sabi, humihingi kayo ng masama. Sa mga tuwid, mga kapatid, dito ay mapapansin ninyo na sa salitang anuman, sa salitang lahat na ginamit, sa salitang whatever na ginamit, mayroong exception doon. Hindi yun sweeping. Ibig bang sabihin ay kinukontra ni Apostol Santiago ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi ho. Ano po ba ang kondisyon, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo para yung kahilingan ng mga lingkod niya ay makamtan nila? Pakinggan natin. Sa 15, 16 at 7, aklat ng Juan. Ganito po ang sinasabi. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ano po ang kondisyon
ng ating Panginoong Jesucristo para ang dalangin, ang kahilingan ng kanyang mga lingkod ay gawin niya, maipagkaloob niya. Ipagkaloob ng Diyos. Inisa-isa eh. Una, hinirang. Hindi lang basta tinawag hinirang. Ikalawa, yung hinirang dapat magbunga. Ano ang dapat ibunga? Filipos 1:11, bunga ng kabanalan. Bunga ng kabanalan, magagawa mo yon pag, ang sabi ni Kristo, yung salita ko manatili sa inyo. Ibig sabihin, magbubunga ka ng kabanalan kung ang mga salita ng Diyos na itinuro ng Panginoong Kristo ay iyong sinusunod. Pagka natupad mo yung kondisyon na yon, ibibigay ng Panginoon ang iyong kahilingan. Ngayon, ang tanong, sinunod ba ng mga nanggipit sa atin ang kalooban ng Diyos tungkol sa pagtitiwalag? Sinunod ba nila yung tamang patakaran ng pagtitiwalag? Hindi po eh. Sa makatwid, nung hindi nila sinunod ang tamang patakaran sa pagtitiwalag, nilabag na nila yung kondisyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang nakasulat? Sino po ang dapat na itiwalag? Yung masama. Hindi yung naghayag ng kanilang kasamaan. Hindi yung nag-ulat ng katiwalian. Ang dapat alisin, yung masama. Masama po ba mga kapatid na i-expose natin ang kasamaan, ang kalikuan, ang katiwalian nung ibang mga nangunguna sa iglesia? Hindi naman eh. Ngayon, mga kapatid, anumang pagpapaliwanag nila, anuman ang gawin nilang manipulasyon, anuman ang kanilang gawin na koersyon para papaniwalain yung mga kapatid na ang ginawa nila sa atin, ang ginagawa nila sa iglesia ay para sa ikabubuti ng iglesia, ay hindi ito obra sa Diyos. Ibig sabihin, maaaring makapagtago sila, maaaring mailihim nila ang kanilang mga masasamang gawa, maaaring mapapaniwala nila yung mga sumusunod sa kanila, pero hindi nila maitatago sa Diyos ang ginawa nilang paglabag. Ang ginawa nilang pagbibigay ng maling pakahulugan sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano pa ang katibayan, mga kapatid, na yung mga tagapanguna sa iglesia ay nagkamali sa kanilang pagkaunawa na ang lahat nilang pasya ukol sa pagtitiwalag partikular ay sinasang-ayunan ito ng Diyos. Babasahin natin ang nakasulat sa Exodo 32:31 hanggang 33. Ganito po ang pahayag sa atin. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, "O ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayunmay, ngayon kung iyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo."
sa iyong aklat na isinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Si Moises ay tagapanguna sa bayan ng Diyos. Ang karapatan niya ay galing sa Diyos. Binigyan siya ng tungkulin ng karapatang magpasya sa bayan ng Diyos. Pero anong dapat ninyong mapansin? Sa pagkakataong ito, ang sabi ni Moises sa Panginoon Diyos, ang bayang ito nagkasala ng napakalaki sa iyo, ng napakabigat na kasalanan. Hinihiling ko, patawarin mo sila. Pero kung hindi, alisin mo na rin ako. Ang sabi ba ng Diyos approve. Tama yan. Sang-ayon ako dyan. Hindi. Ano ang sabi ng Diyos? Yung nagkasala lang, ang aalisin ko. Katumbas, yung masama lang. Parang yung pagtitiwalag Di ba? Yung masama, yun ang aalisin. Kaya inuulit namin, mga kapatid, hindi dahil sa ikaw binigyan ng karapatang makapanguna, maging leader, lahat na ng gagawin mo, lahat na ng aksyon mo, ay aprobado ng Diyos. Hindi. Ang Diyos mismo nagpahalaga dun sa patakaran niya sino naman tayo? Para salungatin yun. Para baguhin yun. Para pilipitin yun. Para pumabor lang sa atin. Alam nyo, mga kapatid, may terminong ginagamit dyan Kaso, sabihin na natin, wala siyang isang salitang Tagalog na pwede mong ikapit sa kanya sa kabuuan. Ang terminong yun gaslighting Kung titingnan ninyo ang kahulugan ng salitang binanggit namin sa inyo, marami siya manipulasyon, koersyon, bibigyan ka ng dahilan para ikaw ay magduda. Ganun ang ginagawa ng mga tagapanguna ngayon Pero gaya nga ng sinabi namin sa inyo, mga kapatid, hindi nila maitatago sa Diyos. Walang cover up, walang whitewash, walang gaslighting na sapat para maitago nila sa paningin ng Diyos yan. Kumuha pa tayo ng isang halimbawa na binibigyan ng sariling interpretasyon ng ilan. Babasahin ko po ang Isaias 1:8-9 pagkatapos tuloy ng 23. At ang anak na babae ng Siyon ay naiwang parang balag sa isang ubasan, parang pahingahan sa halamanan ng mga pipino, parang bayang nakukubkob. Kung hindi nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi, ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomorra. 23. Ang iyong mga pangulo mapanghimagsik, ang mga kasama ng mga tulisan, bawat isa'y umiibig ng mga sukol, naghahangad ng mga kabayaran, hindi nila hinahatulan ang ulila o pinararating man sa kanila ang usap ng babaeng bao. Ito naman ay tumutukoy sa anak na babae ng Siyon. Kung hindi anya nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi,
Sa Ingles, small remnant. Labi ng Panginoon, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomora. Sa iba, automatic, Iglesia ni Cristo yan sa mga huling araw. Bakit yun ang nabuo sa kanilang isipan? Sapagkat nung mabasa nila yung talatang 23, ang iyong mga panguluan niya ay mapaghimagsik, kasama ng mga tulisan, bawat isa'y umiibig ng mga sukol, naghahangad ng mga kabayaran, pera-pera. Hindi anya nila hinahatulan ang ulila. Pinarating man sa kanila ang mga usap ng babaeng bao. O hindi ba? Yan ang nangyayari ngayon sa iglesia. Kaya, automatic yun. Iglesia ni Cristo sa mga huling araw yan. Kaya nga ang iglesia nito ay talikod na eh. Ano pa? Idudugtong nila dyan yung nakasulat sa Apokalipsis 18:4. Ang nakasulat din doon eh, umalis kayo sa Kanya para wag kayong madamay sa sumpa, madamay sa hatol. At batay pa dun sa iba, yung small remnant daw na yan, ay sila yung tinutukoy. Yung mga dati nating kasama yan eh, na naninindigan. Yung iba ay mga na disgusto na sa iglesia. Ayaw nang nagyayari sa iglesia. Eh, sila daw yun. Kaya, mga kapatid, mag-iingat tayo. Hindi dahil sa nakasulat, hindi dahil sa nabasa natin, bibigyan na natin ito ng sariling pagpapakahulugan. Kaya nagtataka tayo kung bakit yung iba, dumaan lang ang iglesia sa ganitong pagsubok, na iba na ang paninindigan. Yun lang Apokalipsis 18:4 eh. Ang tinitindigan natin noon dyan, ang totoo hanggang ngayon naman yan ay aalis sa maling relihiyon. Sa Babylonia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nung ang iglesia dumaan sa ganitong pagsubok, iba na ang ipinangangaral. Yung iba nga mga naturingang ministro pa na dati naman tama ang paninindigan. Mga kapatid, ano pa ang isang talata na ginagamit nila kaya naniniwala sila, naninindigan sila na ang iglesyang ito ay talikod na. Kaya pinalalabas nila yung mga kaanib. At inaangkin nila na yung small remnant na yun, sila na daw yun. Hindi na hindi na ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Pakinggan ninyo, 3:15. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na nung una, gayon din ang nagaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Pag nabasa nila yan, ang konklusyon nila, ang unang iglesia, natalikod. Mauulit lang yan. Delikado, mga kapatid. Napakapanganib pagka ganyan ang ating pagkaunawa. Tinututulan po ba natin ang mga talatang yan? Huwag kayong magkakamali. Hindi po. Ano ang ating tinututulan?
yung kanilang pagpapakahulugan. Eh bakit? Sapagkat hindi na nila iwinawangis ang ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngayon, alamin natin, bakit napakapanganib? Bakit napakalaking pagkakamali? Nabigyan ng konklusyon, nabigyan ng interpretasyon. Halimbawa, kung mayroon mang bahagi ng hula na natupad o nangyari sa isang grupo o kaya sa isang individual, ibig po bang sabihin, yun na nga ang katuparan ng hula ng Biblia? Mabuti po basahin natin ang Isaias 46, 9 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Mga kapatid, dito sa talatang aking binasa, mapapansin ninyo, ang sabi ng Diyos, ako ang Diyos, walang iba liban sa akin at walang gaya ko, nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Yan ang katangian ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi rin ng Diyos, ang payo ko'y pananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Sa makatwid, mga kapatid, ang paunang pahayag ng Diyos, ang hula niya na nakasulat sa Biblia, ay mayroong tukoy na pangyayari at katuparan. Meron na siyang mga ipinahayag na nangyari na. At meron din naman siyang ipinahayag nung una na hindi pa nangyayari. Pag-aralan natin, ano ang isa sa hula ng Panginoon Diyos? Binanggit niya nung una na alam nating nagkaroon ng katuparan at tayo mismo nakita natin ang katuparan dito. Nandun din sa talatang ating binasa eh. Ang sabi, tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Sa atin na naninindigan sa tunay na aral, sa tunay na doktrina na tinanggap natin, alam natin yan ay katuparan ng pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw. Bakit natin natiyak na ang katuparan niyan ay ang pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw? Binanggit ang dakong pagmumulan. Binanggit ang panahon ng pagsusugo. Saang dako? Mula sa malayong silangan, Far East, pagkatapos mga wakas ng lupa. At hindi lang yun, batay pa sa ating mga napag-aralan sa nakaraan, binabanggit din ang katangian nung lugar na pagmumulan, mga pulo ng dagat. Malayong silangan, mga pulo ng dagat, mga wakas ng lupa. Kaya
nang matupad ang lahat ng yan, natiyak natin. Sino ang katuparan? Walang iba kundi ang kapatid na Manalo. Saan ba nagmula ang kapatid na Manalo? Malayong silangan. Pilipinas. Mga pulo ng dagat. Kailan siya isinugo? Mga wakas ng lupa. 1914. Panahon malapit na ang wakas ng sanlibutan. Kaya tukoy ang katuparan. Baka naman po isipin ng iba meron din naman pong mga tagapangaral na nagmula sa malayong silangan. Ang tanong, kailan sila nagsimula? Isa pang tanong, ano ang kanilang ipinangaral? Dalisay ba na salita ng Diyos? Natupad ba sa kanila yung sinabi sa hula, ang payo ko ay mananayo? Yung payo, yun yung salita Yun ang ipinangaral ng sugo Isa pang tanong, aling iglesia ang kanilang itinaguyod? Kaya naalala natin tuloy yung nag-aangking din na appointed son daw ng Diyos. Sa malayong silangan din galing yun Nagsimula. Pero ngayon, nagtatago na sapagkat hinahanap na ng mga alagad ng batas. Hindi ganun ang pagpapakahulugan ng mga kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya, sa puntong ito ng ating leksyon, mga kapatid, alamin na natin, alin ba yung small remnant na yun na tinutukoy? Linawin natin. Sino ba yung nalabing binhi na iyon? Pakinggan niyo. Dito sa Roma sa 9:29, pahayag ni Apostol Pablo ito. At gaya ng sinabi ng una ni Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo'y naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Sa pagsisimula ng pahayag ni Apostol Pablo ay kinote niya yung Isaias. Anong sabi niya? Gaya ng sinabi ng una ni Isaias. Kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi, small remnant, ay natulad sana tayo sa Sodoma at Gomora. Mga kapatid, sa pahayag din ni Apostol Pablo, sino yon? Small remnant. Sino yung binhi na iyon? 3:16, pahayag pa rin ni Apostol Pablo. Ngayon kay Abraham, sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Sino po yung nalabing binhi na yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya yung nalabing binhi. Ngayon, kung halimbawa si Kristo ang nalabing binhi, paano po magiging binhi rin ni Abraham ang tao? Pakinggan ninyo. Sa 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana sa pangako. Kaya, kung ang tao ay kay Kristo, kabilang siya doon sa pagiging binhi. Mga kapatid, paano po ba
na ang tao ay magiging kay Kristo sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Sa makatwid, yung binabanggit na small remnant sa Isaias 1:8 at 9, mga kapatid, ang binabanggit na binhi doon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kabilang ang mga hinirang niya. Hinirang niya na nasa katawan niya. Kaya, hindi totoo na yung small remnant na nag-aangkin ngayon na sila daw yun. Hindi po. Ang small remnant o yung nalabing bini, tandaan natin, ang Panginoong Hesus at ang kabuuan ng kanyang katawan. Mga kapatid, kung ang unang iglesia ay natalikod, hindi nakapagpatuloy, ito bang iglesia ni Kristo sa mga huling araw? Ano ba ang hula ng Panginoon tungkol sa iglesyang ito? Basahin natin ang nakasulat po dito sa Zacarias sa 13, sa 7 hanggang 9 ay ganito po ang ating mababasa. Gumising ka o tabak laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mga ngalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, ang dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang diringgin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Ang linaw po ng pahayag eh. Ang sabi ng Diyos, yung dalawang bahagi, mahihiwalay. Pero yung ikatlo, pararaanin ko niya sa apoy. Dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sa makatwid, mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito ay hindi po matatalikod. Bakit? Sapagkat ang sabi doon, tatawag sila sa Diyos eh. At sila ay diringgin ng Diyos. Kasi kung matatalikod, hindi na sila diringgin. Pababayaan na lang sila sa pagsubok. At higit sa lahat, ano ang ipinangako ng Panginoon Diyos sa ikatlong bahagi na ito? Pakinggan ninyo. Sa 62, 11 hanggang 12 sa aklat ng Isayas. Narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating, narito ang kanyang kagantihan ay nasa kanya, at ang kanyang ganti nasa harap niya. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap
bayang hindi pinabayaan. Mga kapatid, napakarami na nating pag-aaral tungkol diyan. Tinanggap na pagtuturo tungkol sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Ang iglesyang ito ay hindi pababayaan ng Diyos. Hindi ito matatalikod. Mga kapatid, ito po ang ating tanggapin. Hindi po yung salita ng tao. Hindi po yung salita o yung pangangaral ng tao na ang ipinangangaral niya ay sarili niyang interpretasyon, sarili niyang pagpapakahulugan. Hindi po. Ang salita ng Diyos, ang Diyos pagka nagsalita, hindi siya nagsisinungaling. Pagka sinabi niyang hindi ito pababayaan, tutuparin niya yun. Tatawag sila sa aking pangalan, sasagutin ko sila, tutuparin niya yun. Kaya nga, nananalig tayo mga kapatid, ang kapatid na Felix Manalo, ang kapatid na Eranio Manalo, sila'y tunay na kinasangkapan ng Diyos para tayo akayin sa tunay na paglilingkod, para tayo akayin sa kabanalan, sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos, sa pagluwalhati sa ating Panginoon Diyos, upang makarating tayo sa kaligtasan. Pinakahangad nila na tayong lahat makatapos ng takbuhin, karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan. Ngayon pa ba tayo matatangay ng maling aral? Ngayon pa ba tayo matatangay ng maling pangangaral? Ngayon pa ba tayo mag-aalinlangan sa kahalalan ng iglesia na ating kinabibilangan? Tandaan ninyo mga kapatid, sinubok lang tayo. At ang pagsubok na ito ay sa ikabubuti rin eh. Anong katunayan sa ikabubuti? Sapagkat pagka tayo nadalisay, nakarating sa kadalisayan ng ating pananampalataya, karapat dapat tayong maligtas. Kaya bago tayo manalangin, mga kapatid, tatandaan natin ang pagkakaalis sa atin. Hindi sangayon ng Diyos diyan. Ang tao lang ang nag-alis sa atin, pero ang Diyos, hindi. Yung nalabing binhi, si Kristo yan at ang kanyang iglesia. Opo, nahiwalay, natalikod. Ang una at ikalawang bahagi, pero ang ikatlo, magpapatuloy. Iglesia ni Kristo, ang katawan ni Kristo, si Kristo ang nalabing binhi, at ang iglesyang ito na ating kinabibilangan sa kasalukuyan, aabutin na ito ng araw ng paghuhukom, ng araw ng paggapas. Kaya manatili tayo sa mga aral, sa tunay na doktrina na ating tinanggap, at yan ang mag-aatid sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Tinanggap namin ang iyong mga salita. Maawa ka po, Ama. Dito kami makapanindigan sa lahat ng panahon ng aming buhay.
Nananalig kami na kapagka ito'y aming ginawa sa awa at tulong mo sa amin, makararating kami sa kadalisayan ng aming pananampalataya upang pagdating po ng araw ng kaligtasan, makatiyak kami ng pagmamana ng buhay na walang hanggan. O Diyos ng langit, marami na ring panahon ang ginugol po ng iyong mga anak sa paglilingkod sa paninindigan. O minsan, dumarating ang pagkakataon na para bagang hindi na kami halos makahakbang sa dami at sunod-sunod na mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Nakakasagupa rin kami, Ama, ng mga suliranin sa buhay na ito. Kung hindi mo kami tutulungan, hindi kami makapagpapatuloy. Salamat po sa mga pagsamba na aming patuloy na naisasagawa. Naman Diyos, hinihiling namin sa tuwing nagkakatipon kami, palagi mong iabot sa amin ang lakas na aming kailangan. Ama, pagpalain mo, basbasan mo po lahat ng sumasamba. Idamay mo sa pagpapala ang kanilang buong sambahayan, ang mga anak ng mga kapatid namin. Ingatan mo sila. Huwag mo silang ibibigay sa masamang sanlibutan. Paglaanan mo sila ng magandang kapalaran, ng magandang kinabukasan. Sa kalwalhatian pa rin ang iyong pangalan. Humihingi kami ng paumanhin, Ama, sapagkat ito na lamang ang aming nagagawa. Subalit, nananalig kami na unawaan mo ang kalagayan ng marami sa amin. Nawa ang aming mga pagsamba, ang aming mga pagpupuri, magdulot ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. At pagka nakita mo yung mga lingkod, yakap ang iyong mga kautusan, hindi ito binibitiwan kahit sa panahon ng mga pagsubok. Ama, damayan mo sila, basbasan mo silang lalo para makapanatili sa matatag na paglilingkod sa iyo. Pangako namin, Amang Diyos, ano man ang mangyari, hindi kami patatangay sa mga maling aral. Hindi ka namin kailanman tatalikuran. Mauubos ang aming buhay sa pagpupuri at pagsisilbi sa iyo. Mamaloobin mo na ang buhay na minsang kaloob mo sa amin, magugol sa kabanalan, magugol sa pagsunod, sa pagbibigay ng kapurihan sa iyo. Patawarin mo kami anuman ang aming pagkukulang sa ngalan ni Jesus namin tagapagligtas.